that time po? Well, that time kasi binuksan ko yun, pinilit ko talaga kasi may nakapayagan ako. Tapos National Road yun. Yes, opo. So, tinabaho ng siguro nga 6 na ahensya para mabuksan. Kasi nung 2001 ata, yung naalala mo yung malaking sunog doon Yes, sa Sandigan? opo. Siguro mga 5-6 na hektarya Yes. ang nasunog doon. Opo, yung general. Nandun kami, nandun kami. Lumabas siya ng 5 at saka senior. Diyan sa ang magawa talaga nanonood lang kami ng Sobrang. ang bilis po, hindi makapasok Bilis, opo. Kasi nga, dikit-dikit eh. Actually, dikit-dikit kasi talaga siya yung kahit siya. Tapos wala kayong surveyor, no? Yes, Hindi opo. makapasok yung mga fire trucks. So, lumaki yung sunog. Talagang sabi ko, God, if you will grant me another term, I will find a way to open that street there at the back because I'm not going to sit here to watch another fire. And sinagot naman ng Yes. So, although hirap ako, Pero trabaho talaga po. Pero imagine, like hanggang ngayon, napapakinabangan ko yung programa mo na yun, yung magsisikap mo. Kaya how can I forget someone na nagbukas din ng daan para sa maraming tao. alam mo yung daan na yun, parang yung blueprint mo, parang buwan ng tatay ni President Bongbong Marcos. Talagang 1967 Na talaga pa yung blueprint. Pero sa sobrang militante ng tao doon, sa area na yun, sa area doon na matay na ako. Pero namang yung kabila ko, ganyan po. Tama kayo dyan. Hindi nila makabuksan even during martial law. Dahil Wow, imagine nyo si Misita Aslan nagbukas no. talagang pinagtulungan po yun ng 6 na ahensya. Pero kayo po ang nagpursige. Malaking bagay yun. Kasi matrabaho, masakit sa ulo. Pagdating sa mga lupa, ang problema. Sa totoo lamang. Kaya nga po nung naririnig ko yun, nabubuksan yun, yun ang makakalimutan. Talaga yung open to. Pero nangyari, ang maganda lang po, hanggang ngayon, ang papakinabangan ko. Accessible dahil nagkaroon na siya ng mas malapit na sa mga trabaho, yung mga nagdarating sa Manila. So, ibig sabihin, paano po makakalimutan ng isang taga Maynila? Kaya kung tatanungin niyo po ako bakit po hinahanap si Misita Aslan, eh siya lang naman po ang naging daan para magkaroon kami ng daan doon sa wala pong daanan noon. Hindi, totoo naman po talaga kasi ako tubong San Andres, Bukid, Maynila po ako. Doon ako ipinanganak at lumaki mula sa ninuno hanggang sa ngayon po sa aking generation. Kangkungan pa po yung Estrada, wala pang bubong yung Dabole Market. Nandun na po ako. Actually, pinagsushootingan pa yung Estrada nun kasi meron siyang mga tulay-tulay po nun, kangkungan. Madalas nag-shooting doon sila Rudy Fernandez, sila Alma Concepcion. Kapag nung time po na yun talagang yung memories ko masyado po yung traveling. So, after po no, yung project po nila yan, syempre naging very active po siya doon. Well, yeah, I had several projects, that was one of them. Tapos yung unang reclamation ng Baseco, Yes, opo. kami naman po ni Chairman Kahina na gumawa nun yung first kilometer road. Tapos nag-take over na po sina President GMA kasi nung nakita nilang yung talagang lumabas sa boto yung gratitude ng yung tuwa ng tao Tuwa sa ng Baseco tao. na nire-reclaim yung area nila. Pumunta yung presidente doon at saka si Mayor, sila na ang gumawa kasi malalaking tao sila eh, di ba? Kung siya lang ako, homemade reclamation lang ako eh, di ba? So, sila po may budget, sila na doon. Tapos, ako naman po yung gumawa ng water code charter of Manila. Okay, so yun yung unang-unang devolution ng powers of the national government with regards to local waters. No? So, unang-una siya sa buong Pilipinas, tapos at this point, halos lahat na rin ng LGU kasi sinuportahan ng lahat ng coastal towns and cities. So, sinukat naman ng Abria. Kaya, napisan niya kasi
pala si Misita. Napunta ng Cavite. Nangunsa ka dyan sa... yan kasi yung susunod na question ko po eh. Misita, bakit po medyo lumayo-layo kayo ng konti sa Maynila at nandito po kayo ngayon sa Cavite? Well, kasi, nagkasakit ako, di ba? Ako na kinatakas na grupo ni Lynn, di ba? Hindi niya ako nilagbilan. Umalis ako ng Maynila at nabansagan niya na akong baliw, di ba? So from that time, medyo umalis na ako. Parang gusto nyo munang stress nyo. And then, later on, I was living in Freedland Tower. No? Doon sa may Manila. Binili lahat ng mga taga-mainland China na puro sundalo. So, yung Freedland Tower, yung Washington. Eh, nung nabalitaan na nagagawa ng garrison doon sa Manila. Okay. And yung kaibigan ko yung may-ari ng bahay na pusatak sa Mitira. Tanila. Binanggit ka lang sa labi na okay, I'll put it up for sale. The next day, sold it. No question. What? How much? Shot. Talagang. Mga dito, mga insect, saan nang gagaling? Tama. Swerte nila, no? Parang sana tayo na lang yun para maibigay natin sa mga... Dito sa dito naman po, nakahanap ko yung gusto mo. Siyempre, alam ko naman kung gaano ka-stressful talaga ang politics. Pero dito sa meron tayong mga paraan na kahit paano naman yung stress natin. Kung tayo naman yung ating lugar na magkakaroon tayo ng stress. So dito naman po, okay naman ako. Okay na. It's better kasi dito village na village. Literal na village yung feel ng place. And then, nandyan Parang lang family lang po kayo dito. Nandyan lang yung talipapa, malalakad mo. Nandyan yung SM. Alam mo, may motor naman ako. So, anywhere. yung sweldo ko kahit maliit, kahit paano na ipagkakasya ko. Although minsan nagkakanda utang-utang ako kasi Hindi naman maiwasan, alam nyo naman. kasi grabe yung inflation ha. Tama po. Eh, nung pandemic talagang hirap. Actually, yun ang medyo talaga naging struggle din ng mga Pilipino. Naman yung pandemic. Kasi hindi natin ini-expect lahat yun. So, kumbaga sa walang preparation. Pero at least nakakatuwa na survive pa rin. And I'm so happy na nandito po tayo ngayon, na nagkaharap tayo. Na sino ba mag-aakala na after pandemic, magkakaroon pa tayo ng chance na magawa ko yung mga bagay na gusto natin. Like itong pagtulong po. Ako, sa totoo lang, every time na bababa po ako ng barangay, kahit anywhere sa around Manila and outside Manila, talagang ini-enjoy ko lang po. Kasi yun din yung reason para hindi mo ba maisip na mahirap na parang sakripisyo kung hindi gusto ko kabalikan na maging masaya ako at maging masaya rin din. Eh nakikita ko naman po sa inyo na kahit paano talaga naman nahanap ko rin yung peace of mind. Given the chance po ba, ito last question ko na lang, given the chance, kung halimbawa, tulungan ko po kayo makabalik sa Manila, gusto niyo po ba bumalik ka sa Manila? Ayoko naman tumakbo ng posisyon dyan. Ako background na lang, tutulong ako. Kung kailangan Pero kung gusto niyo po tumira ng Manila, gusto niyo ba? sa ngayon, hindi naman. Tapusin muna natin syempre dito. Saka na-settle na po kayo dito kahit paano. Gusto mo matapos din yung saan ka talaga na nagkaroon ng gusto. Parang gusto mo doon na nakayusin. Anyway, naiintindihan ko ng mga bisita. Ako rin po. Baka mamaya sabay susunod din pala ako din sa kapila. Joke pala. Pero hindi, tayo naman po may lahat naman ng kakasaya natin. Kahit na maliit o malaking bagay. Ang mahalaga po kasi design, out, in and out. Katulad po nito mga kabataan, talaga nakaabang sa atin. Pero meron pa ho ba kayong gustong batiin sa Maynila or message po sa mga kababayan natin doon na yun ba, naalala ko? Well, ako nasabi ko na kanina yung
more or less Patay naman si kapatid Nino. na magpakasakal kayo, dasal kayo na we will survive whatever turmoil comes our way. Tapos kayo lahat ha, mag-exercise. Kailangan sexy kayong lahat, una-una. Tapos kung kailangan tumulong tayo sa gera, tutulong tayo, okay? Kung kailangan natin malakang mag-gym, malakang tayo. Okay? Garrison. Anyway, maraming salamat po, Miss Nita. Thank you so much sa oras ninyo. Ayan na, mga kababayan. Nakita nyo kahit na supposed to be sana intimate lang ito at private, pero dahil feeling ko, entitled din sila na malaman na okay po kayo. Dahil nga sa mga contribution na naibigay din po ninyo sa Maynila na gusto rin namin talaga magpasalamat. Actually, may mga leaders po tayo noon, mga tao na nakakasama ko po ngayon na namimiss kayo at gusto rin kayo makapiling. Ako na lang po magsasabi sa kanila, yayakapin ko na lang po kayo pagbalik ko sa Maynila. Thank you! Thank you so